Marami tayong natututunan, hindi lang sa success, kundi sa pagkakamali. Ako mismo nakagawa ng 8 financial mistakes na halos sumira sa finances ko. Kaya sa video na to, ibabahagi ko lahat para hindi mo na gawin ito at hindi ka mahirapan tulad na nangyari sa akin. Panoorin mo hanggang dulo dahil yung number 7, yun na nagpabago ng financial trajectory ko. Financial mistake number 1, trading sa stock at crypto kahit walang alam. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ko noon, nag-trade sa stocks at crypto kahit wala akong kaalam-alam. Akala ko simpleng buy low, sell high lang yan, na parang pagbebenta lang sa palengke, na ginagawa ko naman since high school. Sa simula, kumikita ako, nakachamba kaya ang sarap sa feeling. Pero later on, sunod-sunod na ang losses. Ang daming nawalang pera, nakaka-stress at naka-apekto rin sa trabaho ko. Doon ko na-realize, karamihan na pumapasok sa market, nagtitrade agad. Pero ang totoo, kung hindi ka committed at wala kang sapat na knowledge, para kang naglalaro sa apoy. Para sa akin, mas okay ang long-term investing, blue chip companies at dividend stocks. Dahil mas steady, less stress, at hindi mo kailangang bantayan araw-araw. Pero syempre, lahat ng investments may risk. Kaya laging mag-research at mag-invest lang ng kaya mong mawala. Kung iniisip mong pumasok din sa trading dahil uso, tanongin muna sa sarili mo, kaya mo bang maglaan ng oras, effort at matinding focus dito? Kung hindi, baka masunugan ka lang din ng pera kung wala kang sapat na kaalaman. Mistake number 2, pag-invest sa speculative investments. Sa panahon ngayon, ang bilis kumalat ng hype online. Lalo na sa crypto world, NFTs, play-to-earn games, at mga ICOs or new coin offerings. Kala ko dati, ito na yung ticket ko sa malaking pera. Kasama pa nga yung mga kaibigan ko. Sabay-sabay naming pinasok. Pero guess what? Majority, lusaw lang ang pera namin. Bakit? Kasi madalas parang naging sugal na. Hula-hula kung alin ang next big thing. Ang problema, marami pala dito, pump and dump lang. Scheme kung saan yung nauna lang at founders ang kikita at yung nasa dulo, kawawa at ubos ang pera. Kaya importante talaga ang research at risk awareness. Doon ko na-realize, investing takes time and patience. Hindi pwedeng palalos-dalos dahil lang sa hype o FOMO. Mas mabuti pa rin ang matatag na investments na may long-term track record kaysa sa mga parang bula na pwedeng maglaho bukas. Pero kahit natuto na ako dito, may isa pa akong maling ginagawa na nakasanayan ko na at ito yung akala rin ng marami na tama. Mistake number 3, nag-ipon ako para lang may ipon. Bata pa ako, mahilig na talaga akong mag-ipon. Mula 5 piso, 20 hanggang 50, lagi akong may natitira sa baon ko. Pero itong problema, wala akong plano. Kaya kahit may naipon ako, nauwi rin sa mga luho, bagong gamit, gala at night out. Especially nung nagkatrabaho na ako. Isa pang financial mistake ko, hindi ko alam ang concept ng emergency fund. Mid-20s ko na lang natutunan ito at mas lalo kong na-realize nung nagka-dengue ako. Ang laki ng ginastos namin. At doon ko na-appreciate na iba pala ang may savings na dedicated for emergencies. Don't get me wrong, hindi naman masama ang mag-ipon. Pinopromote nga natin to, pero hindi sapat ang basta may ipon lang. Kailangan ng malinaw na plano. Kung ito ba'y para sa emergency fund, savings para sa isang bagay, or for investments. Kasi kung wala, baka maubos lang yan sa mga bisyo at sa kung saan-saan lang. At dito na nga rin papasok yung next financial mistake ko. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong lagi updated sa ganitong uri ng content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Mistake number 4, sama lang ako ng sama sa tropa. Siguro ganito ka rin or may kaibigan kang ganito. Yung tipong pag niyaya mo, kahit walang plano, go agad. Wala nang isip-isip. Kumbaga kalad ka rin, no? Inamin ko, medyo ganito tayo noon. May birthday man o wala, gala sa hapon, sa gabi,
out of town o tambay lang sa kanto, present ako dyan. Hindi talaga ako marunong tumanggi. At ang problema, dito rin nauubos yung pera ko at oras na sana'y nailaan ko sa mas importanteng bagay. Siguro nung time na yun, wala rin akong malinaw na goal sa buhay. Kaya parang go with the flow lang ako. Gala dito, gala doon, para lang may ginagawa at matanggal ang boredom. Pero, na-realize ko, hindi pala tama na lagi kang yes sa sinasabi ng ibang tao. Lalo na kung may goals ka at may responsibilidad ka na. Natutunan kong mag-no sa hindi importante. Kasi hindi kawalan kung hindi ka laging kasama. Marami tayong kaibigan na kaibigan lang natin sa oras ng mga kasiyahan. Pero, ang mas mahalaga, marunong kang mag-prioritize para sa sarili mo at sa mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. At nung natutunan kong mag-say no, mas nagkaroon ako ng peace of mind at mas lumaki yung oras at pera ko para sa sarili kong growth at sa goals ko. Mas maganda kasi hindi na tropa ang parabang nagdidikta ng future ko, kundi ako na mismo. Pero ito pa yung isa ko pang pagkakamali na dati akala ko tama, pero unti-unti na palang umuubos sa kaperahan ko. Financial mistake number 5. Madali akong lapitan. Na-experience mo ba ito? Yung ikaw ang laging nilalapitan. Ganyan ako noon kapag may kamag-anak o kaibigan na nanghihingi ng tulong. Ang dali ko talagang maawa. Likas siguro sa ating mga Pinoy yung pagiging matulungin. Kaya kahit pinagsasabihan na ako na huwag magpautang, nagpapautang pa rin. At madalas, hindi na rin nababalik yan. Masakit dito, ikaw na nga ang tumulong, tapos ikaw pang lalabas na masama. At kadalasan, naabuso rin ang kabaitan. Maraming nakaka-relate dito, lalo na sa mga kababayan nating OFWs, na halos lahat ng kamag-anak laging umaasa sa kanila. Dito ko natutunan ang salitang boundaries. Learn to say no. Kung magpapautang, yung kaya mo lang mawala. At siguraduhin na hindi ikaw ang magiging kawawa sa huli. Natutunan ko ng tunay na kabutihan na hindi yung inuna mo lang ang iba, kundi yung marunong kang magbigay nang hindi sinasakripisyo ang sarili mong pera at future. Tandaan na pwede kang tumulong nang hindi nauubusan ng pera. Mistake number 6, being complacent. Na-experience mo na ba yung sobrang komportable ka na sa trabaho, kaya parang wala ka ng gana mag-grow? Ganito tayo noon. Minsan sobrang sipag ko, pero may mga panahon na sobrang chill lang, halos wala ng effort. At nung pumasok ako sa second job ko, mas lalo ko tong naramdaman. Madali lang kasi yung work compare sa first job ko na gamit yung utak. Kumbaga, walang masyadong challenge. Minsan nga nakakaidlip pa ako sa office. Pero dito ko na-realize kapag nasanay ka masyado, napapako rin yung income mo. Wala kang promotion, walang increase, at wala ring progress. Hindi dahil kulang ka sa opportunity, kundi dahil naging complacent ka na. Natutunan ko na kung gusto mong umasenso, hindi sapat na okay lang. Kailangan mong itulak ang sarili mo sa discomfort. Kasi dun ka mas nagiging valuable. Comfort zone feels safe, pero dun din natatapos ang growth at future mo. At aminado ako, parte rin ng problema noon ay mindset ko. Minsan hindi ka tinatamad kasi tamad ka talaga, kundi dahil wala kang gana sa ginagawa mo. Alam ko, hindi madali. Lahat tayo may bills at ramdam natin lahat yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero kung titigil tayo sa comfort zone, dun din titigil ang growth natin at income potential. Pero ang good news, once mag-decide ka na kumilos, unti-unti mo mabubuksan yung mga opportunities na dati akala mo imposible. Pero may mas malupit pa akong financial mistake noon. Yung kahit gusto ko nang mag-level up, hindi ko ginawa agad. Kaya ang tagal kong na-stuck sa sitwasyon ko. Mistake number 7. Not increasing my income ASAP. Alam mo ba, ang tagal kong nakontento na kumikita lang ng 15K per month. Noon parang sapat na.
complacent mindset kumbaga. Late ko na na-realize na mali pala. Kasi kung hindi ka gagawa ng paraan, posibleng stagnant din ang income mo. Ang turning point ko, nung nag-start ako magbenta ng phone cases online. Una, sideline lang na inaasikaso ko after work. Pero nung naging tuloy-tuloy ang kita, dun ko naintindihan na pwede palang tumaas ang kita ko basta maging madiskarte lang. At pwede palang kumita nang hindi lang aasa sa day job. Nung tuloy-tuloy na ang kita ko dito at sa iba pang side hustle, hindi agad ako nag-quit sa trabaho. Nag-ipon muna ako ng savings, emergency fund, at nag-set up din ng investments bago ako nag-shift fully sa online hustle. Ang lesson dito, laging may ibang paraan. Side hustles, freelancing, online business, maraming options. Basta handa kang mag-try ng kung ano-ano at mag-adjust. Sooner or later, may makikita kang gagana rin para sa'yo. At yun ang posibleng magbigay sa'yo ng freedom na matagal mo nang hinahangad. Mistake number 8, doing too much. Kanina, sinabi ko na mag-try ka ng iba't ibang bagay para mahanap mo ang gusto mo at gagana sa'yo. Pero ito yung catch. Mali rin kapag sabay-sabay mong ginawa lahat. Ako mismo ilang beses akong na-burnout. 3 months tinamad, 7 months break, kasi sobrang dami kong sinabay-sabay na gawin. Work, business, personal problems, tapos may online store pa, agency, at mga channels. Lahat naghalo-halo na. Lesson dito, okay lang mag-try sa simula, pero kapag may nakita ka ng gumagana, mag-focus ka muna doon. Ayusin mong sistema, i-delegate sa ibang tao kung kaya, at saka ka lang mag-branch out. Kasi kung sabog-sabog ang ginagawa mo, paniguradong sabog-sabog din ang resulta niyan. Focus is important. Kapag pinili mong i-master ang isang bagay at i-scale ito, mas may chance kang makapag-ipon, mas lalaki ang potential income, at posibleng mas gumaan ang buhay mo. Hindi mo kailangan ng 10 ventures ng sabay-sabay. Minsan, isa lang na consistent, sapat na para magbigay ng tunay na freedom at peace of mind sa'yo. Lahat ng pagkakamali ko dati, naging tuition fee para mas maging matalino ako sa pera ngayon. Ang tanong, gagayahin mo ba ang mga pagkakamali ko o gagamitin mo to bilang gabay para makaiwas at mas maaga kang umasenso sa buhay? At kung gusto pang matutunan kung saan madalas naubos ang pera mo nang hindi mo namamalayan at kung paano mo ito maiiwasan, panoorin mo next video, 10 gastos na nagpapahirap sa'yo kaya ka walang ipon. Click mo na. Watch now.